Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide, ngayong umaga, paghahanap sa 7 kataong napaulat na nawala sa gitna po ng pananalasa ng Bagyong Dante nagpapatuloy. 4 naman na italang patay. 282 million pesos na pinsala sa infrastruktura at agrikultura na itala sa pananalasa ng Bagyong Dante. 89% ng Filipino adults nababahala na mahawaan ng COVID-19. Dating Defense Secretary Teodoro lumipad patungong Davao City para makausap si Mayor Sara Duterte. Ang Senado naman ibinasura ang BICAM report kaugnay sa BFP Modernization Bill dahil po sa firearms provision. 94.6 million pesos na halaga ng supplies ng OCD, hindi suportado ng mga kontrata ayon sa COA. At Filipino Archbishop na italaga bilang kinatawan ng Santo Papa sa mga bansang Israel at Cyprus. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Metro at Mega Manila, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Pinakasariwa, pinakabagong mga balitang hatid ng buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Araw po ng Biyernes mga kabrigada, June 4, 2021. Kami po ang inyong mga lingkod, Kabrigada Glenn Parungaw At Kabrigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita. Mga kabrigada, umakyat na po sa 4 ang death toll mula sa pananalasa ng Tropical Storm Dante matapos itong madagdagan ng isang biktima mula sa South Cotabato. Tinukoy po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang pinakabagong fatality na isang 55 anyos na lalaki mula sa bayan ng Norala. Ayon po sa NDRRMC, na-recover noong June 2 ang labi ng biktima na unang natukoy bilang missing. Nagmula naman ang 3 iba pang biktima sa South Cotabato, Davao de Oro at Davao del Sur. Kabilang sa mga ito ang nalunod na 14 anyos na babae po mula sa Norala, isang 71 anyos na lalaki mula sa Malalag na inanod naman ng baha bunsod ng malakas na pag-ulan, at ang isang taong gulang na sanggol na na-suffocate dahil sa debris mula sa landslide. Nagpapatuloy naman ang search and rescue operations para sa 7 katao na napaulat na nawawala sa gitna po ng pananalasa ng bagyo. Kabilang narito ang 4 na mangingisda mula sa Pilar Capiz na pumalaot sa kabila po ng masungit na panahon. 2 lalaki mula sa Leyte na inanod naman ng baha at isang lalaki na tinatayang nasa 40 hanggang 45 anyos mula naman sa Davao de Oro. Brigada Balita. Kaugnay pong balita mga kabrigada, tanggap tayo ng report. 282 million pesos sa pinsala sa infrastruktura at agrikultura na itala sa pananalasa po ng Bagyong Dante. Kabrigada Ernie Napukaw, ibrigada mo. Brigada Live Report. Nag-iwan ang Bagyong Dante ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura na tinatayang aabot sa 282 million pesos. Sinabi ng Department of Public Works and Highways na nasa 267.52 million pesos na halaga ang idinulot ng pinsala ng Dante sa mga pangunahing daan at flood control structures sa Central Visayas at Sorsogon. Inihayag naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na tinatayang nasa 14.6 million pesos ang nawala sa sektor ng agrikultura sa Sorsogon at Caraga base sa preliminary report ng Department of Agriculture. Dagdag ng ahensya, kabilang sa mga apektadong produkto ang bigas at mais. Mababatid na inalis na ng pag-asa ang lahat ng tropical cyclone wind signal kahapon matapos makalampas ng Bagyong Dante mula sa kalupaan ng bansa. Inaasa ng pag-asa na mananatili ang lakas ng Dante hanggang sa paglandfall nito sa Taiwan mamayang gabi. Iyan ang report natin ng Yami Vet, Patang Lamang. Ito si Kabrigada Ernie Napukaw ng
ng Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita. Sa ibang balita mga kabrigada, 89% ng Filipino adults nababahala na mahawaan ng COVID-19. Kabrigada Jen Bayot, ibrigada mo! Brigada Live Report. Nababahala na ang 89% ng adult Filipinos mula sa posibilidad na mahawaan sila ng COVID-19 base sa huling survey ng Social Weather Stations. Ayon sa SWS, makikita sa survey na ito noong May 2021, ang 70% ng sumagot na a great deal worried at 19% na somewhat worried. Kaugnay nito, mayroon namang 5% ang nagsabi na sila ay little worried, habang 6% naman ang not worried at all. Mas mababa ang nasabing resulta kung ikukumpara ito sa kaparehong survey noong November kung saan ay naitala ang 91%. Ipinunto naman ng SWS na lumala ang COVID-19 outlook matapos na lumabas na halos kalahati o 49% ng Filipino adults ang nag-iisip na darating pa ang pinakamalalang panahon ng pandemya. Mataas ang naturang percentage kasunod ng July 2020 rate na nasa 57% ang nagsabi na sila ay pessimistic kaugnay sa krisis sa kalusugan. Samantala, inihayag ng SWS na ginawa nito ang survey mula April 28 hanggang May 2, 2021. Yan ang report hatid sa atin ng Guard C. Calcium Ascorbate, katawang healthy, achieve sa Guard C. Ito si Kabrigada Jan Bayot, ang Brigada News of Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Dating Defense Secretary Teodoro lumipad patungong Davao City para makausap si Mayor Inday Sara Duterte. Kabrigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada Live Report. Lumipad si dating Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro papuntang Davao City para makipagkita kay Mayor Sara Duterte sa gitna ng mga espekulasyon na posibleng magtandem sila ng alkalde para sa 2022 national elections. Dati nang tumakbo si Teodoro para sa pagkapangulo noong 2010, ngunit natalo kay Benigno Noynoy Aquino III. Kasama ni Teodoro si dating Camarines Sur Representative Rolando Andaya Jr. na nagbahagi ng mga litrato nila na sakay ng eroplano na papuntang Davao. Sa post ni Andaya, mababasa ang caption na "On my way with my Vice President to meet my President. Done deal, folks." Wala pang inilalabas na pahayag sina Teodoro o Duterte kaugnay sa sinabi ni Andaya. Samantala, meron na ring ulat na posibleng magkatandem naman ang alkalde ang dating senador na si Bongbong Marcos matapos ang pagbisita nito kasama ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos sa baluarte ni Duterte upang personal itong batiin sa kanyang kaarawan. Meron na ring mga espekulasyon na bumubuo ang PDP laban ng Duterte ticket kung saan tatakbo ang alkalde sa pagkapangulo habang sa pagka-vice presidente naman ang tatakbuhan ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule. Tatagil ka. Ito si Kabrigada Maricar Sargan, Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita. Mga kabrigada, sa pagkakataong ito, atin pong makakausap ngayon ang nakilala natin bilang si Tess Daman na nagbigay po ng milyon-milyong training at trabaho sa mga kababayan natin. And true to his promise, trabaho pa rin po ang kanyang tinatrabaho ngayon sa Senado. More than 300 bills at 6 na pong batas na po ang naipasa niya. At ang pinaka-fresh po sa mga batas na yan ay ang Doktor para sa Bayan Law na magbibigay po ng full scholarship sa mga gusto pong mag-aral ng medisina. Isinulong din po niya ang usap-usapan ngayon na tulong trabaho law na nagbibigay po ng libreng training at garantisadong trabaho sa mga manggagawa. Perfect attendance sa Senado. Test naman noon, action man ng Senado ngayon. Walang iba mga kabrigada kundi si Senator Joel Villanueva. Senator Joel, good morning po at welcome po sa ating Brigada Balita Nationwide sa umaga at tayo po ay napapakinggan sa lahat po ng himpilan ng Brigada News FM sa buong bansa. Senator? Good morning, Brigada Leo, at mapagpalang umaga rin sa lahat ng ating listeners nationwide at worldwide ang ating brigada. Isang karangalan po ang makasama kayo. Una po sa lahat, sinimulan na po ngayong buwan yung pagbabakuna po sa ating A4 priority kung saan kabilang po ang hanay ng mga essential workers na inyo pong isinulong simula po ngayong taon. Ano po ang masasabi nyo, Senator? Una po, tama kayo dahil yan ang unang aksyon na hiningi natin sa pamunuan ng IATF
BPF at salamat at pinakinggan po tayo at yung mga essential workers, alam naman po natin kung bakit sila mahalaga dahil sila yung nagpapatakbo ng ating ekonomiya, ng ating buhay ngayong pandemya at syempre yung economic frontliners. Ang gusto lamang po nating banggitin ay nagpapasalamat po tayo sa pamunuan dahil yung matagal na nating hinihiling na outside the essential workers, ang essential workers po yung mga market vendors sa palengke, supermarket, cashier, bagger, stockkeeper, security guards, etc., maging media. Pinalaki po natin ito at hiniling natin yung economic frontliners. So ibig sabihin kahit po yung mga nasa informal sector, formal sector, yung economic workers, kasama na po sila dito sa A4 priority list at ngayong month of June magsisimula na po at pwede na rin po silang magpalista para mabakunahan. Kaya natutuwa naman po tayo na pinakikinggan yung ating panawagan para nang sa ganun bumalik na po tayo sa trabaho at tunay na makarecover tayo sa ating ekonomiya. Senator, nabanggit niyo po yung kahalagahan na aralin ng ating Oversight Committee po ang status ng ating vaccination program. Pakipaliwanag naman po yung mungkahin niyo pong magpulong ang Oversight Committee po ng COVID-19 vaccination program. Yan po ang aksyon na ating hinihingi ngayon sapagkat nakasaad naman doon sa aming pinasang batas na COVID-19 vaccination program law na may oversight committee na magmamatsyag at matitingnan yung progress ng ating mga pagbabakuna. Naniniwala tayo that there's always room for improvement at itong June 9 po ang ika-100 days simula ng mabakunahan ang unang nabakunahan sa atin yung hepe ng PGH, si Dr. Gap Legaspi. Mahalagang tukuyin po natin yung tunay na estado ng ating pagpapabakuna upang makapaghanda tayo hindi lang po dun sa supply requirements sa susunod na taon, pati po yung proseso natin, no? Yung paglilista, sabi nga ho natin, parang sa eroplano yan, pag sasakay ka, kung wala yung passenger, merong waitlisted na passengers na pwedeng isakay, pwedeng bakunahan. Ganun din po yung concept at yan naman yung gusto nating mangyari, makapagbakuna as much as possible, as much as we can, mabakunahan na agad ang ating mga kababayan. Napakaganda po niyan, Senator. Mula naman po sa usapin ng bakuna ng ating mga manggagawa, Senator Joel, magtungo naman po tayo sa usapang trabaho dahil kilala po kayo dyan, bilang chairman po ng Senate Labor Committee. Sa tingin po ninyo, Senator Joel, papaano po ito makakatulong sa pagpapanumbalik po ng trabaho sa ating bayan? Ay salamat po at nabanggit nyo yan na isinusulong natin itong National Employment Recovery Strategy at natuwa naman tayo sa naging tugon at aksyon ng DOLE sapagkat ginagawa na po ito at binabalangkas at I think it's a step in the right direction. Napakahalaga po na tukuyin natin yung mga industriya sa iba't ibang rehiyon at makita ho natin ano ba talaga ang mga industriya na makakagawa pa at makakalikha ng trabaho ngayong pandemya, ngayong may new normal. Kung kulang po sa pondo, dapat ang gobyerno ay pumasok at tumulong dito, ponduhan, nang sa ganoon ay magtuloy-tuloy ang paggawa at paglikha ng trabaho. Kung kulang naman po sa training, nandyan yung TESDA, pasok ang TESDA. Alam niyo yung pet bill ni TESDA man, yung tulong trabaho law ay batas na. Ito ay nagbibigay ng libreng TechVoc training at may garantisadong trabaho dito sapagkat ito'y nakaangkla sa pangangailangan ng ating mga industriya. So ang bottom line po talaga, Ma'am Leo, is that whether may pandemya o wala, dapat tuloy-tuloy po talaga yung paggawa at likha ng trabaho dahil yan yung kailangang aksyon natin sa panahon ngayon na may pandemya. Huling tanong po, Senator Joel, dahil nabanggit nyo rin po ang usapin ng wage subsidy. Ito pong wage subsidy na itinutulak po ng DTI sa ilalim po ng nurse ay nagkakahalaga po ng 24 billion pesos kung di ako nagkakamali. Senator Joel, paano po ba ito makakatulong sa pagpapanatili po ng trabaho? Alam niyo po, noong Bayanihan 1 and 2, isinulong natin yung binabanggit po ninyo itong small business wage subsidy at 51 billion ho yan, 3.1 million na manggagawa yung nakinabang, sinulong ho natin yan at yan yung naging aksyon natin sapagkat 99.6% ng mga negosyo ay bahagi po ng MSME at tinataya pong 5.5 million ang trabaho po sa sektor na yan. Kapag tinulungan po natin yung maliliit na negosyo, mapapanatili ho natin yung mga manggagawa nila, tuloy-tuloy yung operasyon, hindi sila madadagdag doon sa mga nawalan ng trabaho. Kaya yan po yung patuloy nating panawagan, sinusuportahan natin yung binabanggit po ninyo na panawagan ng DTI, 24 billion
Sabi ko nga po at patuloy nating hinihikayat na ponduhan na po kaagad ito sapagkat mahalaga na masalba po natin itong trabaho dito sa MSME sector. Otherwise, mahihirapan po tayo dahil ang ating mga kababayan, mas gusto po talaga nila yung kita kaysa sa ayuda. Senator Joel, napakarami ko pa sanang gustong itanong sa inyo pero kapos po tayo sa oras. Baka po may mensahe kayo sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, Senator Joel? Brigada Leo, maraming salamat for this opportunity sa ating mga kababayan sa apat na sulok ng daigdig na masugid na taga-subaybay ng Brigada News. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng inyong suporta at I appreciate po yung support that we are getting, especially doon sa advocacy natin sa paglikha at paggawa ng trabaho. Gusto ko lang pong iiwan na mensahe, mag-ingat po tayo, nasaan man tayo, mag-ingat ng gusto at patuloy magsumikap at patuloy manampalataya sa Diyos na hindi niya po tayo iiwan, hindi niya po tayo pababayaan. Kasama po kayo sa personal na panalangin ni Senator Joel Villanueva. Maraming salamat po and may God bless us all. Mga kabrigada, yan po yung ating panayam kay Senator Joel Villanueva na kilalang testman at action man ngayon sa Senado. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, 3 ang patay sa nasunog po na bus sa isang bayan sa Cotabato. Alamin natin ang detalye sa report ni Kabrigada Reds Yaman ng Brigada News FM, Kidapawan. Brigada Live Report. Brigada Leo and Brigada Glenn, 3 katao ang binawian ng buhay habang 6 naman ang sugatan matapos sinadyang sunugin ang isang unit ng Yellow Bus Line Incorporated na may body number A-104 bandang alas 4:30 kahapon ng hamon sa may barangay Inas, Blang, Cotabato Province. Yung mga suspect ay 3 suspect umano ito pero hindi pa nakilala kasi mayroon pong nakakita sa pagbuhos ng gasolina doon sa isang Yellow Bus Line Incorporated na unit sa naturang lugar. Kinilala itong mga namatay, itong 3 na ito. Una dito si Johnny Roy Tadeo Ramil, 28 years old, may asawa at isang laborer, residente sa Purok 1, Poblacion Blanco, Cotabato Province. Pangalawang namatay itong isang babae na kinilalang si Hazel Mario Gallardo, 30 years old, single at residente sa Poblacion Blanco, Cotabato Province. Itong huling namatay ang kinilala sa pangalang si Arnold G. Patron, 18 years old, single at residente sa La Esperanza, Tulunan, North Cotabato. Habang ito namang ito pa lang namatay Brigada Leo at saka Brigada Glenn. Yes, itong si Hazel at saka si Arnold Patron. Habang ito namang mga sugatan ay dinala sa mga hospital, may mga pangalan ho dito. Itong si Joseph Lubay, Durhana Gumbao, Jonah Jane Ramil, and Tracy Tabura Verdadero, at saka si Jane Dancil. Ito pawang taga North Cotabato at mayroong 2 taga South Cotabato dito. Yung isa taga Tupi at saka yung isa na taga Coronadal South Cotabato. Itong si Norhana Gumbao. Ito ay taga Coronadal South Cotabato at itong si Joseph Lumbay na residente din ng Tupi South Cotabato. Sa initial na investigasyon ng mga otoridad kasi ongoing yung investigation dito Brigada Glenn sa Brigada Leo sa nangyaring insidente kahapon. Merong isang Batya motorcycle na sakay yung 3 suspect, kulay itim na Batya, na ayon sa report ay binuhusan itong bus na ito habang nakaparada. Kasi sa initial na kakagdagang informasyon na ating nakuha ay merong isang inspector na sasakay sana. So ginagrab po ng mga suspect yung pagkakataon na nakahinto itong bus na ito at sabay buhos ng gasolina at saka sinilaban itong bus na ito. So ang 3 patay nasa
kulinarya ngayon at kinilala na rin ng kanyang mga kaanak habang yung mga mayroong mga sugatan ng mga pasahero nandun sa ospital pero yung iba ay stable yung kondisyon. So yung mga pasahero although nasa ospital pero stable yung kondisyon nila. So sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin yung investigasyon ng ating mga otoridad dito sa Amlang, Cotabato Province, sa nangyaring krimen kahapon o insidente kahapon sa naturang lugar. Karagdagang detalye, Brigada Eleo at saka Brigada Glenn kasi papunta din tayo sa area para makakuha pa tayo ng iba't iba pang mga informasyon. Ma-interview natin yung mga pamilya at saka yung pasahero na nandun mismo sa loob ng bus, yung mga nakaligtas. So yan muna ang ating mahatid na ulat mula dito sa North Cotabato, Kidapawan City. Ito si Kabrigada Red Shama ng 97.5 Brigada News FM Kidapawan sa Music News Authority. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, para sa mga latest na balita, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Brigada News Philippines. Brigada Balita. At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DriveMax Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Maxan Coffee, DriveMax Coffee at Yummy Vit. Available po sa lahat ng branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy, at Brigada Pharmacies nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Kabrigada Leo Navarro Malikden. At Kabrigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM, the Music and News Authority.